naman natin ngayon kung ano ang progreso ng mga tirahan na kailangan ng ating mga kababayan na nasa lantapo ng Bagyong Pablo. Makakausap natin sa linya ng telepono si Secretary Dinky Soliman. Magandang tanghali po at maligayang Pasko, ma'am. Maligayang Pasko naman po yung Kirby at sa inyo po mga tagapakinig at sa ating po mga tagapanood. Secretary, alin sa mga lugar po ang prioridad na pinag-alaanan po ng gobyerno ng babahay dahil po nawalan sila ng mga tirahan? Yung nakatutok ay bank houses muna, no? Ang temporary shelter na yan ay isinasagawa sa Davao Oriental Compostela Valley. Tayo po ay may 81 na itinatayo at dadagdagan pa kasama ng engineering brigade. Meron na tayong mga, hindi ako nagkakamali, mga 10 bank houses na natayo. Ang isang bank house ay may 10 pamilyang pwede magkasa, may kanya-kanya kwarto sila, may sariling palikuran at saka may lutuan. So, ang ating pong ginagawa ay binibilisan ang paggagawa po ng ating mga bank houses sapagkat alam na natin uulan o umuulan na sa bahagi ng Eastern Mindanao at yung po mga nasiraan ng bahay at sa ngayon ang ginagamit na bubong ay trapal ay ating minamadali yung bank house na mainitas sila. Apo. Ma'am, bukod po dun sa bilang ng mga kabahayan po na ipinapagawa po ng DSWD, meron po ba tayong concrete na bilang kung ilan po yung gagaling tirahan para sa mga naapektuhan po? Opo. Sa ngayon, meron na po tayong panimulang bilang ng damage houses na nasa agad po ng mahigit 10,000 bahay. Kasi tayo po ay tumitingin sa dalawang malalaking probinsya, Davao Oriental at Compostela Valley. At patuloy po ang paglilista dahil nga tayo ay gumagawa ng family access card nang sa ganun ay masigurado po natin na ang lahat ng biktima ay mailista po natin. Apo. Ma'am, para lang po sa kaalamanan ng lahat, meron po bang prosesong dapat sundin po yung mga biktima para po maka-avail po sila ng mga tirahan na ito? Ito ay makikipag-ugnayan sa lokal na Municipal Social Welfare and Development Office o yung Incident Command Center ng bawat munisipyo at i-release po nila ang sarili nila bilang mga taga-residente ng mga barangay na naapektuhan. Sila ay bibigyan po ng family access card at nakalagay po doon kung totally damaged or partially damaged ang bahay. Meron po ba tayong timetable na sinusunod para po maibalik po sa normal o so to speak po ang buhay po ng mga nasa lanta? Ang timetable natin ay 6 na buwan hanggang 1 taon. Ang pangunahin hanggang unang buwan ng 2013, no? Matapos ang houses at patuloy ang pagpaplano at pagsasagawa ng validation kasi ang utos ni Pangulong Aquino, hindi po tayo magtatayo ng permanenteng mga relokasyon kung hindi tayo sigurado na wala ng pinigyo. So yung geohazard map at saka yung ginagawa ng Project NOAA, mag-predict kung saan ang mga posibleng flash flood landslide muli ang magiging batayan ng pagtayo ng permanent housing. So inaasahan by the end of January, tayo po ay mayroon ng maliwanag ng mga tukoy na lugar na ligtas at pwede magtayo ng permanent housing at may mga tukoy na lugar na hindi dapat magtayo. So ito yung iniintay natin. Apo. Ma'am, bukod po dun sa mga tirahan, ano pa po yung mga nakikita po ninyong immediate needs po ng mga nabiktima po ng bagyo? Well, tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng ating food packs at ngayon ay ang ating naibigay na food packs ay at mga 250,765 today. Yan na po ay delivery for the last 2 days. Kasi tuloy-tuloy naman po ang pamimigay natin magmula pa ho ng 2 weeks ago. Dagdag po dyan, meron po tayong Noche Buena packs na pinabibigay hanggang ngayon. Nag-umpisa ko kami December 22, hanggang sa ngayon matatapos po yun at mahigit 174,000 packs.
Noche Buena pa ang ating ginawa. 174,000 Noche Buena pa. Opo. Ma'am, panghuling katanungan na lang po. Meron pong umaaligid na low pressure area dyan po. Halos po katulad ng lugar na daraanan daw po umano ni Pablo. Ano po ang mga measures po na nakalagay sa pwesto po para po hindi lumala yung kalagayan po ng mga salanta po? Una, sinigurat ng wala na pong tao dun sa mga ng baha at anong landslide. Pangalawa, at binibilisan na po yung pagsagawa ng mga bunkhouses at naghahanap po ng mga ligtas na lugar para hindi po tuluyang mabasa at maulanan ang mga tao po. Alright, well said po ma'am. Maraming salamat po si DSWD Secretary Dinky Soliman at maligayang Pasko po sa inyo. Maligayang at sa inyo po sa lahat na tagapakinig at tagapanood.